eto yung mapapaisip kayo at magtataka kayo, bakit nga ba sinasabi ito ni Senator Pia Cayetano dito po kay Secretary Dave Gomez ng PCO mga kababayan, na kung saan tutol na tutol po siya sa pagkaka-appoint dito po kay Secretary Dave Gomez ng PCO mga kababayan. So ito i-play po natin. Si Senador Pia Cayetano sa pagkakatalaga sa bagong Presidential Communications Office Secretary. Balikan na sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert. Hindi pabor si Senator Pia Cayetano sa pagkakatalaga sa dating journalist si Dave Gomez bilang kalihim ng Presidential Communications Office dahil sa matagal na pagtatrabaho bilang Communications Director ng isang malaking tobacco company. So ngayon, kaya daw ayaw ni Senator Pia Cayetano dito po kay Dave Gomez kasi nga mga kababayan, ito daw po ay nagtrabaho sa isang tobacco company. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, ano ba ang kinalaman dun sa background or dun sa pinanggalingan nito pong si Secretary Dave Gomez para questionin ni Senator Pia Cayetano. Samantalang sila, nung panahon mga kababayan na sinuportahan sila at iniluklok sila ng tao, hinayaan lang sila na magtrabaho sa Senado mga kababayan kahit masyadong political dynasty na yung galawan po nila. Tsaka ang isa pa dyan mga kababayan, di ba kung matatandaan nyo, kahit etong si Senator Pia Cayetano, bumoto or kabilang doon sa 18 senator na bumoto para ibalik yung article of impeachment dyan po sa Kamara, hindi naman po siya pinag-inita ng sambayan ng Pilipino. Ngayon, kung ang pag-uusapan mga kababayan ay delikadesa at kahihiyan, di ba mas mabuti na dapat sila yung mahiya sa taong bayan? Bakit? Dahil unang-una, senador sila ng mamamayang Pilipino, pero ang ginagawa po nila, nagtutulong-tulong sila sa Senado para protektahan ang isang vice-presidente na may pananagutan sa paggasta ng kaba ng bayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Cayetano magbibigay ng maling mensahe lalo sa mga kabataang delikado sa masamang dulot ng tabako at vape products. Ang pagtatalaga sa mataas na communications post ng gobyerno sa isang tao na may matagal na kaugnayan sa tobacco industry. Paalala niya, kapag namumuno sa Presidential Communications Office, dapat may independence na i-call out o punahin ang mga industriya na may mga ginagawang makasasama sa publiko. Kaya tanong ng Senadora kung paano ito magagawa ni Gomez kung malapit ito sa nakukwestyong industriya. At yan. Di ba, pwede nga namin sabihin paano nila magagawa yung pagiging senador nila kung sila'y napakalapit masyado sa mga Duterte. At kung pinapanigan nila yung maling ginagawa ng mga Duterte mga kababayan. Alam nyo kasi ang problema dito sa ibang mga senador na ito na katulad ni Ma'am Pia Cayetano, masyado nilang hinuhusgahan yung tao nang hindi pa nila nakikita yung paraan ng pagsiservisyo nito pong taong ito. Parang katulad lang din mga kababayan, nung unang beses na na-appoint etong si Atty. Clark Castro, di ba sinisiraan nung mga DD-shit mga kababayan at kung ano-ano ng mga pakulo ang sinasabi po nila. And then ngayon na may bagong PCO secretary na, sinisiraan naman po nila yung bagong PCO secretary kahit hindi pa nakakaupo at kahit hindi pa nila nasusubukan yung paraan ng pagsiservisyo nito pong si Secretary Dave Gomez. Dapat bago nila sana batikusin, hayaan muna nilang magtrabaho at kung may maling ginagawa, malaya naman po silang batikusin at husgahan mga kababayan yung isang tao, pero hanggat hindi pa nila nakikita yung paraan ng pagtatrabaho, dapat etong si Senator Pia Cayetano, saglip na atupagin niya yung problema ng iba, atupagin niya muna yung pagiging senadora po niya, na kung saan masyado nilang pinapaboran yung mga Duterte mga kababayan. Diba? So ngayon kung titingnan nyo, tutol daw etong si Senator Pia Cayetano kay Secretary Dave Gomez, yung pagkaka-appoint ng Malacanang dito kay Gomez dahil nga daw malapit ito sa tobacco industry. Ang mahalaga nga dyan mga kababayan, kung titingnan nyo yung serbisyo ng isang tao. Ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, tuloy natin yan dito. Sabi kasi dito sa Abante, TNT tunay na tabloidista. Basahin po natin yung nilalaman. PBBM hindi natinag sa mga batiko sa pagtalaga kay Gomez bilang PCO chief. Sabi pa dito mga kababayan,
sa kabila ng mga batikos na ibinabato sa pagkakatalaga kay Secretary Dave Gomez, ang presidente po ay hindi nagpatinag at hindi po naapektuhan. Ibig sabihin, hindi apektado si PBBM. Bakit? Dahil unang-una, ang tinitingnan naman po talaga dyan ay yung serbisyo or paraan ng pagsiserbisyo ng isa pong tao, hindi yung pinanggalingan niya or hindi yung trabaho na trabaho niya. Nung una-una mga kababayan, ika nga, yung pinanggalingan niyang trabaho. Ang tinitingnan dito yung trabaho niya kung paano niya patatakbuhin ang PCO bilang sekretary. So ngayon sabi po dito, hindi apektado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kumontra sa pagtalaga niya kay Dave Gomez bilang bagong kalihim ng Presidential Communication Office o etong PCO. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na prerogative ng Pangulo kung sino ang nais niyang ilagay sa pwesto. Lahat naman aniya ng pinuno ng ahensya ay laging nabibigyan ng abiso, kaya hahayaan ng palasyo si Secretary Gomez na sumagot sa mga kumi-question sa kanyang appointment mga kababayan. Sabi pa dito, sa ngayon, dahil siya naman ang na-appoint, malamang ay hindi na naman po apektado ang Pangulo, ani ni Castro. Sabi pa dito, matapos may anunsyo noong Huwebes ang appointment ni Gomez, ay agad nagpahayag ng pag-aalala umano ang ilang civil society group at maging ang ilang grupo may advokasya sa kalusugan dahil sa mahabang pagtatrabaho nito sa industriya ng tabako. Nanumpa ngayong Biyernes ng hapon si Gomez bilang bagong PCO secretary kapalit ni outgoing Secretary J. Ruiz mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, yung ang mga bumabatikos, in my personal opinion, mas mabuti na saka natin tingnan etong si Secretary Gomez mga kababayan after ng kanyang pagsiservisyo. Huwag muna natin husgahan yung tao, hayaan muna natin na magtrabaho at gawin yung kanyang mandato bilang sekretary ng PCO mga kababayan. At wag niyong pakinggan yung mga senador na nagpapahayag ng mga babala dyan, ang intindihin nila yung pagtatrabaho nila sa Senado at yung dadaan o uusad na impeachment trial. Huwag nila masyadong ipahalata yung pagiging makaduterte nila at unahin nila yung mandato nila bilang senador ng mamamayang Pilipino. Ang hirap kasi kay Senator Pia Cayetano, sabi siya ng sabi, puna siya ng puna dun sa mga ina-appoint ng gobyerno ni PBBM, samantalang sila na 18 na bumoto para ibalik yung article of impeachment dyan po sa Kamara, hindi naman po sila pinag-iinitan ng taong bayan. Paano pa kaya mga kababayan kahit ginagago na ang mamamayang Pilipino, tahimik pa rin? Yan kasi ang problema mga kababayan doon sa iba mga kababayang Pilipino po natin, kahit harap-harapan na tayo ay ginagago nitong mga senador na ito, tahimik pa rin yung ilan sa mga kababayang Pilipino po natin. Hindi ko nilalahat. Tingnan nyo, ang lakas ng loob na mamuna ni Secretary Pia Cayetano samantalang kasama siya dito po sa 18 na senador na bumoto para ibalik yung article of impeachment ni Sara Duterte diyan po sa Kamara. Dapat sana bago siya mamuna, tingnan muna niya yung kanya pong sarili. So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dyan sa pagkakatalaga sa bagong PCO secretary na si Dave Gomez mga kababayan? Dahil nga, alam naman po natin na wala na po sa pwesto ito pong si Secretary J. Ruiz mga kababayan bilang secretary ng PCO at pinalitan na po ito ni Secretary Dave Gomez mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi ninyo hingil sa pagkakatalaga at pagpili ni PBBM bilang bagong secretary dito po kay Secretary Dave Gomez mga kababayan ng PCO. So comment below na lamang po.